Kamusta po mga mahal kong kababayan? Narito na naman ang inyong lingkod para sa ating panibagong vlog. Magandang umaga po sa inyong lahat. Grabing balita, Corina Sanchez ipinagtanggol si Senator Bongo. Aba, dapat pinapalakpakan yan si Madam Corina. Alam nyo, maganda si Ma'am Corina, no? Swerte rin itong si Mar Rojas eh. Nasaan na kaya si Mr. Palengke ngayon? Anyway, hindi naman totally pinagtanggol ni Madam Corina Sanchez si Senator Bongo, no? But in a nice way, no? Kasi hindi naman pwedeng maging bias si Madam Corina dahil media siya. At kapag naging bias naman siya, pumanig siya kay Bongo, babanata naman siya ng mga komunistang terorista at mga dilawang tae at yung mga patay gutom na troll at vlogger ni Marcos Jr. at ni Romualdez. Kaya hindi pwedeng maging bias si Madam Corina sa issue ng mga politiko o bawat politiko, no? Naintindihan natin yan. Ang ginagawa kasi ng sindikatong gobyernong ito, sabog-sabog ang ginagawa nilang investigasyon. Bakit? Siguro, mga sabog itong... Kaya sabog-sabog yung ginagawa nilang investigasyon eh. Hinihilo nila ang taong bayan. Sabi nga ni Senator... Ingay naman ng truck. Sabi nga ni Senator Alan Peter Cayetano, kung ikaw ay isa sa mastermind dito sa korupsyon na to, ang gagawin mo, guguluhin mo yung investigasyon para hindi ma-focus sa'yo. O, diba? Kaya kahit panahon pa ni Pangulong Duterte, babalik sila doon. Kasi nga, ginugulo nila eh. Ayaw nila yung matumbok sila. Yung mga mastermind. Maraming pera yan. Bayad lang ng mga big time troll. Mag-iingay. Pipick upin ng media, bayad din doon sa media para maibalita. Ayan na, naibalita na. Senator Bongo sangkot daw or parang may conflict of interest. So, ipasok po natin si Madam Corina Sanchez. Pasok. Nagulat ka ba, Pinky, Willard, doon sa nauna si Bongo, Senator Bongo, na puntiryahin? Nauna. Bakit nauna? O, ang tanong ni Corina, nagulat ka ba? Bakit nauna? Nauna si Senator Bongo na puntiryahin. Yan nga po ang ginagawa nila. Niloloko nila itong malawakang issue ng korupsyon dito sa gobyerno sa ating bansa. Ginagawa nila, hinihilo nila, nililito nila ang taong bayan. Tuloy nga natin. Hindi ka makasagot. Hindi makasagot si Pinky Web. Kasi ayaw niya maging bias. Kasi nga babanatan sila eh. Babanatan sila. Pero mayroong lakas ng loob kahit konti si Ma'am Corina. Hindi, ako lang nag-iisip bilang ordinaryo, di ba? Kasi malinaw na si Senator Bongo ay kaalyado ni VP Sara. Tama. So kumbaga parang wasn't it predictable na siya yung una na tatamaan doon? Pero dahil contractor yung tatay niya and half-brother. Half-brother, oo. Pupunta din doon. Kailangan silipin din. Di silipin kung silipin. Pero, ang tanong, bakit siya yung inuuna? No? Kasi kaalyado ng Duterte. Alam nyo ba na pwedeng idawit nila dito si VP Sara? Wala na yung confidential fund. Patay na yung issue na yun eh. Actually, nasa korte pa. Nasa Supreme Court. Nakapending yung motion for reconsideration. Kaya hindi ito pwedeng imbestigahan ni Boying Rimulye. So, mahanap sila ng panibagong ibibintang kay VP Sara. Salin. O kaya naman, eto, Bongo. No? Ayan. Anong tawag nito? Kaalyado ng mga Duterte. Idawit natin dito si VP Sara kahit man lang, masiraan man lang. O, yan ang ginagawa.
Alam nyo ba, itong issue na ito kay Senator Bongo, 2017 pa. Ibig mo sabihin, babalikan nila yan? Yan ba yung mas importante? Ang tagal nang pinanira kay Senator Bongo yan. 2017 pa. And then, nung tatakbo na si Senator Bongo, 2019. 2019 po siya nung tumakbo ng senador Binalik yan, ni-recycle ni Trillanes. Alam niyo yung mga umuupak sa kanya, Trillanes, Rappler, ABS-CBN, at kung sino pang mga ibang individual. Na yan ang ibinabanat kay Senator Bongo pero nanalo pa rin yung tao. 'Di ba? Pinromote lang ni Duterte. Panalo si Bongo Sinisiraan din nila si Bato doon sa EJK. Panalo pa rin si Bato. 'Di ba? So hindi talaga magtatagumpay yung mga mga paninira na yan Kasi noon pa man matalino na ang mga botante. So ito ibinabalik na naman nila 2017 nag-umpisa, 2019 binabanat na ulit ni Trillanes yan, 2022 ganun na naman dahil idinidikit na naman ang Duterte dito kay Bongo dahil sobrang malapit nga si Bongo kaya idinidikit na naman 2025 na, eto na naman binabalik lang. Isa po ito sa panggugulo na ginagawa nila, sa korupsyon na ginawa nila. Mga mastermind po ang gumagawa niyan. Di pangalanan na natin kung sino mastermind na yan. Unang-una, number 1, Bongbong Marcos. Number 2, Martin Romualdez. Number 3, Saldico. Itong si Saldico, meron ng sinabi si Madam, ano bang pangalan ni Madam? Yung dating ombudsman yata ito ayan, tama. Ex-ombudsman Conchita Morales. Ito sabi, why did not Martin Romualdez ask the DFA to cancel the passport of Saldico? He seems to be, covering for him. Ito po yung dapat na trabahuhin nila. Ito yung dapat unahin nila, hindi si Bongo. Hindi yung mga nakaraang administrasyon, si Duterte administration, Aquino administration. Ito muna dapat ang unahin nila. Kaya napapansin po kahit si Madam Corina napapansin Ito naman yung post ni Jason sa takot si Marcos, takot si Romualdez, at takot ang mahigit na 200 congressmen na makabalik si Saldico sa Pilipinas dahil madadawit sila sa anumang sasabihin o ibubulgar nito sa investigasyon. Kasi kung talagang seryoso si Marcos at ang gobyerno na habulin si Saldico, matagal na nilang ginawa ang nararapat, kagaya na lamang ng ginawa nila kay Mayor Alice Goo at Negros Oriental Representative Arnie Tebes na sinundo pa ng private jet. Ayaw nila. Ayaw nilang bumalik dito si Saldico. Hindi ko alam kung desisyon ni Saldico na tumakas or baka meron na silang usapan na Saldico, umalis ka na muna ng bansa. Kasi ito yung dapat mahikayat natin dahil ito ang may alam, At maraming alam ito. Siguradong si Saldico maraming alam kay Martin Romualdez at sigurado si Saldico maraming alam kay Bongbong Marcos. At kung mayroon siyang alam, mas alam niya yung mga ibang ordinary congressman na nangutong na kumuha ng kickbacks. Alam niya lahat yan dahil siya yung gumagawa ng budget, siya yung APRO chairman diyan. Kaya ito yung susi. Ito dapat kung sana maisip ni Saldico na magsabi na ng totoo, magtapat na para sa bayan. Ang ginagawa po
yung investigasyon ngayon. Kaya kinreate itong ICI na to para ma-delay yung investigasyon. Alam nyo ba yon? Oh. Kasi, ang gagawin, yung mga nanakaw nila, ibabaon na muna nila sa lupa. Baka na, pinapasimento pa yung underground. At matagal-tagal pa yan. Baka ilang buwan pa yan. Lalagyan mo pa yan ng electrical, ilaw. Ibabaon muna nila yung ninakaw nila. So, ilang buwan pa yan. Matagal yung construction siguro yan. Habang hindi pa tapos, hindi pa nila na ibabaon sa ilalim ng lupa yung mga perang ninakaw nila. Ayan, dinidelay po. Ginugulo, labo-labo na, sabog-sabog na ang investigasyon. Babalikan yung panahon ni Duterte at idadamay na yung kahit hindi naman sangkot para hindi lang tumumbok sa kanila yung investigasyon. Ganyan po talaga ang gawain ng mga matagal na po yan eh. Gawain ng mga kurakot na politiko. Matagal na po yan. Baka nga meron na silang libro niyan eh. Kung paano gawin, kung paano yung strategy na maligtas ka. Baka meron na sila librong sinusundan na mga strategy na ginagawa nila. Yan, tatlo na yan. Marcos, Romualdez, Saldico. Yan ang mastermind pagdating sa infrastructure corruption dito sa Pilipinas. Madali lang eh. Kansilahin mo lang yung passport pero ayaw nilang gawin. O, diba? Dapat paulit-ulitin natin ito. Dapat may mga mag-ingay nito at manawagan na Marcos Jr., kansilahin mo na yung passport ni Saldico kung gusto mo talagang sabi, walang sisinuhin. Sabi ni Vincison, sabi ni Remulla, walang sisinuhin dito. Talaga, kahit presidente, hindi mo sisinuhin. Ay, mga imposible naman din yung sinasabi. Hanggang ngayon nga si Saldico hindi nyo magawa ng paraan na mapabalik dito Kansilahin lang yung passport. Hindi nila magawa. Ayaw siguro nung mastermind. Nung isa sa mastermind. Yan lang po sa ngayon. Maraming salamat po sa patuloy na suporta. Ingat po kayong lahat. See you next time. Bye-bye.